Mga kapuso, wala pang 24 oras nagtagal sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Obet. Lumabas man ito sa PAR, hinahatak pa rin ito ang habagat. Kanina pong alas 8 ng umaga, namataan ng Typhoon Saudel o ang dating bagyong Obet 1,120 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Kahit nasa labas na ng PAR, ang bagyo, apektado ngayon ng monsoon rains ang Luzon. Kasama tayo rito sa Metro Manila. Patuloy rin pong binabantayan ng isa pang bagyo sa Pacific Ocean. Humina na ito bilang tropical depression na namataan 1,705 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Walang direktang epekto sa lagay ng ating panahon ang nasabing bagyo. Unti-unti itong hihina sa mga susunod na araw. Bukod sa habagat, mga local thunderstorm ang aasahan sa ilan pang panig ng bansa ngayong Martes ayon sa Pag-asa. Patay ang isang sanggol at kanyang lola matapos mabangga ng SUV ang sinasakyan nilang kolong-kolong sa Pasukin, Ilocos Norte. 4 na buwang gulang ang biktimang sanggol habang 58 taong gulang ang kanyang lola. Sugatan naman ang driver at isa pang sakay ng kolong-kolong. Ligtas ang driver ng SUV. Ayon sa pulisya, pumasok sa diversion road ang kolong-kolong at doon ito aksidenteng nabangga ng SUV. Ayon sa pulisya, nagkaroon na ng pag-uusap ang magkabilang panig. Sinisikap pa ng GMA Regional TV na makunan sila ng pahayag. Hindi po bababa sa 10 ang sugatan sa karambola ng 5 sasakyan sa Maynila. Ayon sa mga otoridad, tumakas ang driver ng isa sa mga jeep na sangkot sa disgrasya. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Sa flyover na pumwesto ang mga medical team para lapatan ng paunang Lunas ang ilang pasahero na nadamay sa aksidente sa bahagi ng Legazpi flyover sa Santa Mesa, Maynila pasado alas 8:30 kagabi. Hindi bababa sa 10 pasahero ang nasugatan matapos magkarambola ang 5 sasakyan ayon sa Manila Disaster Risk Reduction and Management Office. Kabilang sa mga sangkot sa karambola ang isang motorcycle taxi na may 2 sakay. Maya-maya, isang pampasaherong jeep ang bumangga sa kanila. Ayon sa driver ng jeep, una silang binangga sa likuran ng isa pang pampasaherong jeep. Mabilis yung dating nung jeep na behind Pasig. Wala atang preno, kaya sumalpok sa likuran ko. Tapos yung motor na nasa unahan, nabangga rin dahil musad itong jeep ko dahil sa lakas ng pagkakasalpok niya sa akin eh. Nadamay rin ang isang AUV. Ayon sa driver nito na tumanggi magsalita sa harap ng kamera, papunta sana sila ng ospital ng kanyang nanay para ipatingin ang bukol niya sa ulo. Nagulat daw sila nang bigla na lang kumalabog ang likurang bahagi ng kanilang sasakyan hanggang sa nasalpok naman nilang isang closed van. Base sa investigasyon ng Vehicular Traffic Investigation Section ng MDTEU, nawalan ng preno ang isa sa 2 jeep na nagdulot ng karambola. Nasa tanggapan na ng MDTEU ang ilang driver na mga sasakyan para sa investigasyon. Ang driver naman ng jeep na nawalan umano ng preno, tumakas. Maharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple damage to property at multiple injuries. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA News. Abiso sa mga motorista, epektibo ngayong araw ang panibagong taas presyo sa ilang produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy, 2 pesos and 31 centavos ang dapat na pinakamalaking taas presyo sa kada litro ng diesel. 1 peso and 8 centavos naman ang sa gasolina, habang 95 centavos sa kada litro ng kerosene. Ayon sa DOE, epekto pa rin yan ng nagpapatuloy na gulo sa Middle East. Bangkay na ng matagpuan ng 13 anyos na lalaking nawala matapos maligo sa dagat sa Baseco sa Maynila noong August 16. Nakita po ang kanyang labi sa Navotas landfill. Balita natin ni Jomer Apresto. Mel, sorry. Ang bata mo pa. Hindi na kita makikita sa paglaki mo. Makalipas ang 7 araw na paghahanap, natagpuan na ang bangkay ng 13 anyos na si Romel sa Navotas landfill na boundary na ng Obando, Bulacan. Siya ang binatilyong nawala matapos maligo sa dagat sa Baseco sa Maynila. Pagtingin ko sa picture,
Kahit hindi ko na siya makita yung mukha niya, sabi ko, sir, anak ko po yan. Positive po anak ko. Ramdam na ramdam ko anak ko, sir. Bagamat masakit ang nangyari, tila gumaan daw kahit papaano ang pakiramdam nila dahil nakita na ang katawan ng kanilang anak. Ngayon, patunayan ko na nawala na siya. Hindi yung nanguhula ako na kung buhay ba o patay na. Sana bigyan mo ko ng lakas na matanggap ko lahat. Hanggang ngayon, di pa rin ako makapaniwala. Tiyatapangan ko lang, Bill. Bigyan mo ko ng lakas, Bill. Kahapon, naihatid na sa kanyang huling hantungan si Romel. Sinagot daw ng Manila LGU ang gastos sa pagpapalibing sa biktima. Nagbigay rin sila ng tulong pinansyal para sa pamilya ni Romel. Una nang sinabi ng mga otoridad na bawal maligo sa dagat sa Baseco dahil kontaminado ang tubig. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA News. Imbes na sa pamilihan, sa tapunan ang ending ng sandamakmak na carrots na yan sa Kabayan, Benguet. Dinala raw ang mga ito ng magsasaka sa Benguet Agri-Pinoy Training Center sa La Trinidad pero hindi naman naibenta roon. Ayon sa video uploader, hindi naman sira ang carrots. Iniuwi at itinapon lamang daw talaga ang mga ito sa Kabayan dahil sa tumal ng benta. Nakikipag-ugnayan na raw ang Department of Agriculture sa magsasaka sa video para sa posibleng intervention. Matumal na benta rin ang problema ng isang carrot farmer mula Bakun. 3 piso kada kilo na nga lang daw ang wholesale price ng carrots niya pero wala pa rin kumukuha sa mga ito. Nakipag-ugnayan ang magsasaka sa lokal na pamahalaan at ipinamahagi sa publiko ang nasa 2,000 kilo ng carrots. At kaugnay po ng balitang yan at iba pang issue sa sektor ng agrikultura, makakapanayan po natin si Agriculture Assistant Secretary Spokesperson Arnel De Mesa. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, sir. Hi Connie, magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay. Unang-una ho sa lahat, gaano na ba kalawak ho yung pinsalang inabot ng agriculture sector dahil sa epekto po ng habagat at mga nagdaang sama ng panahon natin? Connie, yung 2 bagyo na nakalipas, si Luis at si Maymay, kasama na rin yung epekto ng patuloy na pag-ulan dahil sa habagat. Nasa 1.78 billion yung kabuang damage na naitala sa sektor ng agrikultura. Karamihan dito, almost 1 billion ay nasa palayan at inapektuhan nito almost 60,000 hectares. Bagamat karamihan dito ay partially damaged with chance of recovery, ang isa pang naapektuhan yung ating mga gulayan at mga high value at 540 million at may mga nasira rin na mga irrigation facilities. In terms sa area, Connie, pinakamalaking damage na na-report dito sa Central Luzon, in particular dito sa Pampanga, Nueva Ecija at saka dito sa Tarlac. Opo, yung mga pinaka-apektado po kaya ng mga gulay at saka yung gumalaw talaga ng malaki po na presyuhan nito, ano-ano ho ba yun? Sa ngayon yung nakikita nating paggalaw, Connie, sa presyuhan ay itong lowland vegetables, yung tinatawag natin na pakbet. Dahil na naapektuhan yung production area natin dito sa Central Luzon at saka sa Southern Tagalog. And of course, apektado rin yung ating upland, yung ating sapsoy na mga gulay dito naman sa nanggagaling ng Cordillera. Dahil nung kasagsagan ng pag-ulan, nagkaroon ng mga about 20% reduction ng mga agricultural at saka trader na trackers natin. At may mga ilan din, of course, na nagsara. Pero ngayon naman, karamihan nag-open na. Pero ito nakakalungkot nga ho. Every time nakakakita po kami ng mga nagtatapo na lamang ng mga kanilang inani na mga gulay sa tabing kalsada. Katulad po ng pinapakita natin yan dyan sa Kabayan, Benguet, mga carrots po yan. Nakakalungkot kasi marami hong nagugutom. Tapos parang parang miscommunication or kaya hindi ho kaya na pagtutugma yung mga traders dito sa ating mga magsasaka. Ano na ho ang sistemang gagawin nyo ba dito? Connie, i-ano lang natin yung nangyaring report. Sa katunayan, bago pa yung mga bagyo, sa utos na rin ng ating Pangulo at saka ni Sec Kiko, yung mga gulay dito sa Cordillera, about 32 tons na yung naibaba dito sa Pampanga, dito sa Silang Cavite. Sa tulong ng DA, ito yung direct na mga trucks natin. Nagkataon lang nung time na yon, ayon sa report na natanggap namin, 2 yan, yung Chinese cabbage
at saka carrot. Naidala na sa La Trinidad yung cabbage, kaya lang nabasa ng ulan. May naibenta na ilan at yung hindi na dahil nabasa nga ng sunod-sunod na ulan ay hindi na nabenta at binalik. Doon naman sa carrot ay talagang napuno yung 2 days kasi na natigil yung trading dyan. So napaka-importante yung mga cold storage at talaga ang tinututukan ng ating Pangulo at ni Sec. Kiko. At ngayon ay nakipag-coordinate na yung Regional Field Office para tulungan talaga yung mga farmers na naapektuhan nitong mga pagulan. Kasama na yung dalawang magsasaka na nagtapon noong cabbage at saka carrots. Opo, kasi hindi naman ito ang unang pagkakataon ho na naibalita natin, hindi ba? So, maaari ho bang malaman yung status po ng pagtatayo ng gobyerno ng mga mega cold storage at vegetable processing facilities natin? Marami nang natapos, Connie, at marami pang ongoing. At dahil alam nga natin, ordinarily diyan sa La Trinidad, yung pasok at labas araw-araw, talagang napakadami. At kailangan yung cold storage talaga pag ganitong panahon na sobrang ulan at hindi makagalaw yung merkado, you need to store them. At you can expect yung sa ngayon sa ginagawa ng DA na tuloy-tuloy yung pagsasagawa nitong mga necessary infrastructure kagaya nga ng cold storage. So tinaasahan natin, ngayong taon maraming matatapos. Yung mga idea na sinasabi ho ng ilang mga netizens, baka naman instead na itapon na lang ho yung mga cabbage, pwedeng gawin na lang ho ito na fermented na mga parang kimchi, di ba? Masarap din naman ho yun at mababottle pa, no? Mas matagal po ang shelf life. Ano ho ang gagawin natin dito na sa mga rekomendasyon po nito, meron ho tayong pakikipagtulungan halimbawa sa DTI for bottling? Meron nang nagawa dyan sa processing center, mismo yung ating Regional Field Office, dito sa NBAT, Nueva Vizcaya Agricultural Trading Center, na processing center. Pero siyempre, it cannot accommodate lahat. Ang pinakamaganda dito yung sa GIPSACA Act natin, Connie, na kung saan yung ating concerned local governments, kasi sila yung directly na nakakasalamuhan ng ating mga farmers. Sa GIPSACA, pwede nilang bilhin immediately yung produce ng ating mga farmers through negotiated procurement para lalong mas maiwasan. So yun yung ini-encourage din natin, Connie, sa ating mga kapartner na LGUs. Yung pong sinasabi naman na mga pagkasira po ng mga pananim natin, ang takot naman baka mauwi daw ito sa mas malawakan, malakihang importasyon pa. Hindi naman, Connie, kasi yung ating gulay, lalo na itong ating upland at saka lowland, we have enough supply. Actually, yung mga nasira ay mabilis din naman yan na nare-replenish, lalo na pag gumaganda na yung panahon. Not unlike halimbawa noong ating bigas na 2 seasons. Pero sa bigas, hindi tayo maapektuhan sa ngayon dahil napakaliit lang din ang volume yung nawala, about 20,000 metric tons. Kumpara mo dun sa 20 million metric tons na pinoproduce natin every year. So wala itong impact sa presyohan natin. Sa gulay, it's very temporary na magkaroon ng uptick sa presyo. Pero in 3 weeks to 1 month time, nakaka-recover din naman agad. Opo, yung pong 20 pesos na bigas, sabi nila baka pwede mas maging malawak na yung coverage, hindi na lamang dun sa mga vulnerable sectors po ang mabigyan po ng pagkakataon makabili nito. Dahil marami naman ho na talagang hirap ngayon sa buhay dahil sa taas ho ng presyo. Yan din ang utos ng Pangulo sa kagawaran na lalong palawakin. Actually, nagsimula kami doon sa vulnerable sector pero marami nang na-include ngayon kagaya yung sa minimum wage earners, sa mga magsasaka, mga isda at sa mga guro. So makakasa kayo na po tuloy. Ngayon nasa 890 yung ating Kadiwa centers kasi nakafocus tayo sa Kadiwa at ang target pa natin umabot yan hanggang 1,500, 2,000 na Kadiwa sites all over the country. Doon po naman sa mga hakbang na ginagawa ho ng inyo pong departamento, doon sa sektor po na posibleng maapektuhan din syempre nung nararanasan nating El Nino, maaari ho bang makahingi sa inyo ng mga detalye? Una po, kung merong magandang balita na idulot itong mga bagyo, nagkaroon ng major recovery yung ating mga dams sa huling report ng Pag-asa. Halimbawa itong Angat, bago yung nag-uulan, nasa 150 meters yung level niya. Ngayon, nasa 190 plus, so malaking recovery yon.
importante yung mga level ng dam natin, Angat, Pantabangan at saka Magat in preparation for El Nino kasi nga ito naman mangyayari towards the end of the year hanggang could possibly persist hanggang early part of next year. So, ayan, magandang balita yan. Plus, ngayon ay bago pa man itong report ng El Nino, naghahanda na rin ang DA. Una yung pagsasaayos ng ating mga irrigation systems, plus yung pagpaparami natin ng ating mga solar-powered irrigation systems. Yan ay sinimulan ngayon ng ating Pangulo nung term niya at lalo pang pinapalawak. Mahalaga yung solar-powered irrigation systems dahil dalawa yung ina-address niya. Una, yung mahal na presyo ng krudo kung gagamit tayo ng diesel pump engine. Aha. Plus, ito, wala na. And then, libre na yon. And then, nagagamit pa natin yung excess water ng groundwater at saka ng surface water. Okay, marami pong salamat, sir, sa inyo pong oras na ibinahagi sa amin dito sa Balitang Hali. Maraming salamat din, Connie. Mabuhay ka. Good morning. Yan po naman si Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa. Choose happiness ngayong Tuesday. O eto, paano nga ba umakto si sparkle artist Heath Hornales kapag crush niya ang isang babae? I guess magbigay po ng gifts or mag-play ng guitar around them. Nireveal yan ng actor-musician sa pagsalang nila ng amang si Roy Hornales sa Fast Talk with Boy Abunda. Tinanong din ni Tito Boy kung sino ang huling naka-experience ng ganyang sweet gesture ni Heath. Ang sagot niya, ang other half ng Cap-Heath fanship na si Caprice Cayetano. Sa huling taping day na pinagbidahan nilang serye na You're My Favorite Song, binigyan raw niya ng small toy car si Caprice. Bukod dyan, hinara na rin daw ni Heath ang buong production team bilang bittersweet goodbye. Ito na ang mabibilis na balita. Pasintabi sa mga kumakain, naagnas na ng matagpuan ng bangkay ng isang lalaki sa silong ng isang bahay sa Barangay Tunsuya sa Malabon. Natagpuan siya matapos i-report ng mga residente ang masangsang na amoy na nanggagaling sa bahay. Ayon sa kaanak, 3 araw na nilang hinahanap ang lalaki na inakalang nangangalakal at nakitulog sa kapitbahay. Walang nakita anumang sugat sa labi ng lalaki. Isasailalim siya sa autopsy para malaman ang sanhi ng pagkamatay. Patuloy ang investigasyon ng pulisya. Bumangga ang SUV na minamaneho ng aktor na si Nino Mulak sa Barangay Mayamot, Marcos Highway sa Antipolo, Rizal. Damay sa aksidente ang 3 establishmento at isang nakaparadang motorsiklo. Sugatan naman ang isang customer ng isang kainan. Sa pahayag ni Mulak, inamin niyang nakatulog siya habang nagmamaneho dahil sa sobrang pagod sa trabaho. Inako ni Mulak ang responsibilidad sa mga pinsala at pagpapagamot sa nasugatan sa aksidente. Humingi siya ng paumanhin sa mga naapektuhan. Nakikipag-cooperate daw siya sa mga otoridad.